Isang magandang umaga sa bawat isa sa inyo, grade 7 students. Ako ay muling natutuwa na magkakasama-sama tayo sa ating pag-aaral sa araw nito. Gayon din sa ating mga magulang at mga guro na kasama natin. Tayo ngayon ay magpapatuloy sa ating pag-aaral sa Module 1, mga angkop at inaasahang kakayahan at kilos sa panahon ng pagdadalaga at pagbibinata. Tayo ay nasa huling linggo at huling araw ng pagtalakay ng ating module na ito. Ang ating tanong ay ano ba ang inaasahang maipapakita natin sa ating pag-aaral at sa panahon ng pagtatalakay ng ating module 1. Ang sabi riyan, na isasagawa ang mga angkop na hakbang sa paglinang ng mga inaasahang kakayahan at kilos o developmental task sa panahon ng pagdadalaga at pagbibinata. Pero bago tayo magpatuloy sa ating gawain sa araw nito, magbalik-aral tayo. Nung nakaraang linggo tayo ay nagkaroon ng pagtalakay at pagpapalalim sa ating aralin. Ngayon naman, subukan natin kung natandaan ninyo ang mga pinag-usapan natin o naibahagi ko sa inyong kaalaman nung nakaraang linggo. Ito yung panuto mga anak. Ayusin ang mga letra upang mabuo ang tamang salita o tamang sagot sa gabay ng mga paglalarawan. May makikita kayong mga jumbled letters o mga scrambled letters at sa baba noon yung paglalarawan. Iisipin ninyo kung ano yung tamang salita o yung tamang sagot mula doon sa mga jumbled letters na yon. Umpisa natin, pero bago tayo mag-umpisa, maaari bang kunin ninyo ang inyong mga ESP notebook at ang inyong ballpen kasi doon kayo sasagot. Okay, nasa inyo ng mga tabi o nahawak nyo na inyong notebook at ballpen. Mag-umpisa na tayo mga anak. Number 1. Ito ang tawag sa bago o ganap na pakikipag-ugnayan sa mga kasikidad. Bigyan ko kayo ng ilang sandali para pag-isipan yan. Iyan ay aking nabanggit sa ating talakayan ng nakaraan. Ay sulat niyo na? Tingnan natin kung ano ang sagot. Pakikipagkaibigan. Iyan ang tawag doon sa mga bago at ganap na pakikipag-ugnayan ninyo sa mga kasikidad. Pakikipagkaibigan. Number 2. Sa pamamagitan nito, nakakalimutan natin ang maraming pag-aalala, takot at pagdududa at iba pa. Ano yung mga ginagawa natin o dapat natin gawin para kahit papaano mawala yung nervous natin, yung mga stress natin sa mga ginagawa natin? Naisip niyo na yan? Sulat niyo anak ang sagot. Tingnan natin. Maglaro at maglibang. Diba? Kailangan natin yan para kahit papaano, kahit pansamantala, makalimutan natin yung nararamdaman nating pagod, takot, pag-aalala, lalo na sa panahon ngayon. Number 3. Ang mga ito daw ay gabay sa pagkakaroon natin ng mabuting asal. Ito raw ay mga gabay sa pagkakaroon natin ng mabuting asal. Okay, nakuha niyo na? Tignan natin kung tama ang inyong sagot. Pagpapahalaga o values sa salitang Ingles. Yan yung gabay natin. Pag gagawa tayo ng mga kilos natin, mga desisyon, alalahanin natin ano yung values o yung mga pagpapahalaga na naituro sa atin ng ating mga magulang o pamilya. Number 4. Dapat panatilihin sa iyong sarili at sa isa't isa.
Dali lang yan. Tignan natin ang sagot, mga anak. Tama. Tiwala. Ang tiwala ay dapat panatilihin sa iyong sarili. Magkaroon ka ng tiwala sa iyong sarili at gayon din, magkaroon ka rin ng tiwala sa iyong kapwa. Pero sabi ko anong nakaraan, may mga sensitibong karanasan o experiences ka na hindi lahat ay pwede mong sabihin sa iyong kaibigan. Kundi dapat sabihin mo ito sa iyong mga magulang o sino man nakatatanda sa iyo na malapit at mapagkakatiwalaan mo. Last, number 5, ang pagsangguni o paghingi ng payo sa nakatatanda ay nakatutulong upang makagawa tayo ng maingat na blank. Ano kaya yung nasa blank ngayon? Okay na? Tingnan natin ang tamang sagot sa number 5 na iyan. Pagpapasya. Humingi ka ng opinyon sa iyong mga magulang, sa iyong nakatatandang kapatid o sino man mapagkakatiwalaan tungkol sa bagay na gagawin mo. Humingi ka ng opinyon o mga ideya nila para makagawa ka ng isang maingat na pagpapasya. Umaasa ako mga anak na nasagutan niyo ng tama ang ating pagbabalik-aral. Ngayon naman, magpapatuloy tayo sa ating gawain sa bahagi ng isa-isip. Ngayon tayo ay gagawa ng paghinuha ng batayang konsepto. Tingnan natin, basahin nga natin mga anak, sabayan niyo ako doon sa tanong na ito. Ano ang naunawaan mong mahalagang konsepto sa babasahin o sa ating naging talakayan? Isulat ito sa iyong kwaderno gamit ang kasunod na graphic organizer. Iyan yung graphic organizer mga anak. Iyan din ay makikita sa inyong module. Ang sabi doon sa unang square, ang paglinang ng maangkop na inaasahang kakayahan at kilos o developmental task sa panahon ng pagdadalaga at pagbibinata ay, eto na, nakatutulong sa blank, blank, blank. Diba? Susulat niyo dito sa blanco mga anak. Ano yung naitutulong ng paglinang ng mga inaasang kakayahan at kilos mula sa inyo na nagdadalaga at nagbibinata? Sa ating napag-aralan, maging sa inyong module mga anak, kung babalikan niyo yung bahagi na suriin, mababasa at matatandaan ninyo, makikita ninyo at malalaman ninyo na marami kayong pwedeng isagot dyan. Marami tayong ibinahagi dyan nung nakaraan. Kaya yan yung gagawin natin paghinuha ng batayang konsepto. Ngayon naman, sa gawain 4, isasagawa natin ang paggawa ng comic strip. Yung susunod na mga salita, halimbawa ito, yung nanay, ang dialogue niya, dalaga ka na o binata ka na, dapat maging responsable ka na sa mga gawaing bahay habang tayo ay stay at home dahil sa COVID-19. Dinuktungan pa ni nanay. Sabi niya sa dialogue niya, marunong ka dapat mag-alaga na yung sarili. Tulad ng paghuhugas ng maigi ng kamay mo para makaiwas sa virus. Kung nakikita niyo yung linya na to, ito yun naman yung sasabihin ng anak, yung dialogue niya, itutugon niya, isasagot niya sa kanyang nanay. Tandaan mga anak ha, sa pagsagot ng anak, makikita dito ang kilos na inaasahan sa isang nagdadalaga at nagbibinata. At gawin niyo ito sa isang papel, hindi sa notebook. Kasi, ito yung itsura ng ating comic strip. Hindi naman kailangan talagang magandang-maganda. Ang makita natin, para kayo nagbabasa ng comics o ng isang aklat, na yan yung dialogue, tapos ito yung anak, tapos isusulat nyo kung ano yung pwede nyong itugon doon sa salita ni nanay na nagpapakita naman na kayo ay lumalago
bilang isang nagdadalaga at nagbibinata. Bago tayo magtapos mga anak, malapit na tayo matapos, gagawin natin ang tayahin, ang bahagi ng tayahin o yung pagtataya. Gagawin din natin ito sa ating ESP notebook. Sumulat kayo ng 1 to 10 bilang 1 hanggang 10 kasi 10 lang yung gagawin nating pagtataya. Okay? Sige anak. Ito yung panuto. Isulat sa patlang ang PK kung ang pag-unlad ay pangkaisipan. PL kung ito naman ay panlipunan. PD kung ito ay pandamdamin. At M kung ang pag-unlad ay may kinalaman sa moral. Ulitin natin. Babasahin niyo yung tanong. Tapos susulat ninyo kung PK kung ito ay nagpapakita ng pag-unlad ng inyong kaisipan, pangkaisipan. PL naman, kung ito ay pag-unlad, panlipunan. Pag PD, sa damdamin. At M, kung ito ay sa moral. Handa na kayo mga anak sa ating pagtataya? Tingnan natin. Number 1. Alam kung ano ang tama at mali. Ayan yung choices mga anak ha. Yan yung mga choices, yung 4, yung PK, PL, PD, at M. Naipaliwanag ko na sa inyo kanina kung anong kahulugan nun ha. Okay. Naisulat nyo na, alam kung ano ang tama at mali. Number 2. Karaniwang nararamdamang labis na mahigpit ang magulang at nagiging rebelde. Karaniwang nararamdamang labis na mahigpit ang magulang at nagiging rebelde. Isagot na kayo? Okay, number 3. Madalas na mainitin ng ulo. Kadalasan ang mga nakatatanda o may otoridad ipinatutungkol ang mga ikinagagalit. Madalas daw mainit ang ulo at yung kinagagalit niya, ang dinadahilan niya kasi sa mga matatanda o sa mga may otoridad. Alin dyan ang sagot niya mga anak? Okay, dako tayo ngayon sa number 4. Nasusundan at nasusuri ang paraan at nilalaman ng sariling pag-iisip. Nasusundan at nasusuri ang paraan at nilalaman ng sariling pag-iisip. Okay, number 5. Madalas ay may pag-aalala sa kapakanan ng kapwa. Madalas ay may pag-aalala sa kapakanan ng kapwa. Okay? May sagot na kayo? Number 6. Hindi magsisinungaling. Saan kaya yan? Pangkaisipan? Panlipunan? Pandamdamin? O moral? Hindi magsisinungaling. Number 7. Madalas, malalim ang iniisip. Madalas, malalim ang iniisip. PK, PL, PD, o M. Okay. Number 8. Dumadalang ang pangangailangang makasama ang pamilya. Dumadalang ang pangangailangang makasama ang pamilya. Saan kaya yan? Pangkaisipan, panlipunan, pandamdamin, o moral? Dalawa na lang mga anak. Number 9. Nakapag-iisip ng logical tungkol sa mga konsepto. Nakapag-iisip ng logical tungkol sa mga konsepto. Okay? And number 10, nahihilig sa pagbabasa.
nahihilig sa pagbabasa. Saan kayang pagpunlad yan nakikita? Pangkaisipan, panlipunan, pandamdamin, o sa moral? Mga anak, ang mga sagot niyan o yung pagwawasto na gagawin ay gagawin natin bukas sa panahon ng ating follow-up discussion. Ang mahalaga mga anak, may sagot na kayo dyan 1 to 10 at bukas, bago kayo magpatuloy sa inyong discussion kasama ng inyong ESP teachers, ay ibibigay ang pagwawasto para sa 10 iyan na bahagi ng ating pagtataya. Ngayon naman mga anak, meron tayong karagdagang gawain, ang paggawa ng maikling talata o short paragraph. Gumawa tayo o gagawa kayo ng maikling talata o short paragraph tungkol sa mga inaasahang kakayahan at kilos tulad ng pagtanggap ng tungkulin sa lipunan na angkop sa babae at lalaki sa panahon ng lockdown dahil sa COVID-19. Yan ay karagdagan nating gawain mga anak at mamaya sa pagtatapos ng mga live streaming sa inyong mga asignatura, maaari nyo na umpisahan yan para bukas kayo ay handa at makikilahok kayo sa follow-up discussion ng ating asignaturang edukasyon sa pagpapakatao. Mga anak, nalaman ninyo ang kabuuan ng ating Module 1, yung ating Aralin 1, at nalaman ninyo yung maraming pagbabago sa inyong mga sarili bilang nagdadalaga at nagbibinata. Gayon din, nawa ay natutunan at naunawaan ninyo na may mga bagay tayong dapat isagawa upang ma-develop, malinang ang inyong mga kakayahan at kilos, lalo na sa panahon ito ng pandemya, sa panahon na kayo ay nagdadalaga at nagbibinata. Gaya ng aking sinasabi sa mga nakaraang pag-aaral natin, dalangin namin at hangad namin na kayo ay magkaroon ng magandang buhay at magpatuloy kayo sa pagiging isang mabuting tao. Pagpalain tayong lahat ng ating Panginoon. Maraming salamat sa inyong pakikinig, pagdalo at pakikibahagi sa panahon ng ating pag-aaral ng Module 1, mga angkop at inaasahang kakayahan at kilos sa panahon ng pagdadalaga at pagbibinata. Maraming salamat at paalam sa inyo.